Ang Demonyong Emperador Kabanata 672 na nagpapatuloy. Dumating na ang dalawang dakilang dragon sabay nag-abiso sila na simulan na ang laban ng dalawang sekto. Papasok na nga ang mga mag-aaral Mystical Heaven Sekto at Demon Seeming Sekto papuntang arena. Naglalakad na mga mag-aaral ng Demon Seeming Sekto. Papalapit sa arena, pinangungunahan ito ng ating bida. Tumingin si Chufa sa dalawang dakilang dragon, tumingin naman ang dalawang dakilang dragon sa kanya, sabay nagkatitigan sila, sabay lumipad ang ating bida papunta sa taas para magpasikat. Huminto siya. Sa isang bakanteng balcony nagsimula na siyang magsulat na parang teacher. Una niyang isinulat ang witness sa Tagalog ay sexy. Dinugtungan niya ito ng gathering sa Tagalog ay pagtitipon. Saksihan daw ng lahat ang pagiging pinakamalakas niya kahit magsama-sama pa daw lahat ng mga matatandang kupal sa buong arena. Gagawin lang daw niya silang pangmumove na parang alak sa baong magdamag kung mayroon lang daw pwede makatapat sa lakas niya. Ang kapal daw ng mukha ng ating bida magpasikat magsulat ng mga walang kwentang demonyo ang universal na may malaking tama na sekto daw ay wawasakin siya sa kinatatayuan nito at pasasabugin pa nila bawat parte ng katawan ni Chufa. Tinawanan na lang ni Waking Kong ang nabasa nitong sulat. Kahit daw ayaw pang lumaban ng ating bida ay nanghahamon daw ito ng suntukan sa lahat ng nandito. Napasabi na lang si Yelin siya daw ang hari ng lahat, tinging nag-isa lang at ang lahat daw ng ibang mag-aaral ng siyam na sekto ay puro basura. Wala din daw silang karapatan maglakad sa unahan. Nakahanda na daw siya sa panghahamon ng ating bida. Kung matapang daw ito, bumaba na sa arena para makapagbardagulan na sila. Sabay itinanong niya sa kanyang matandang kuya kung yun ba intensyon ni Chufa. Natatawang sumagot si Waking Kong kung sino daw pwedeng makatapat sa lakas nito. Ibig sabihin, hindi daw apak ng arena ang ating bida kung walang manghahamon dito. Kaya naman ngayon ang lahat ng eksperto sa mga sekto gusto siyang turuan ng leksyon para magtanda si Chufa at hindi na makapagyabang. Sumingit naman sa tsismisan si Yanmo at sinabing ilan lang daw dito ang pwedeng makapalag sa ating bida. Madali lang daw itong papuntahin sa arena pero ang labanan ito ay ang mahirap. Pati daw si Waking Kong ay mahihirapan labanan ang ating bida. Hindi muna sumagot si Waking Kong, tiningnan na lang niya si Yanmo. Nagsalita na lang siya na malabo daw mangyari yan dahil ang pinaka-importante sa lahat ay mayroon daw silang pambato laban sa ating bida. Sabay binatukan ito ng malakas sa likod si Yelin. Habang nakatayo si Chufa ay tinatanaw naman niya sila mula sa malayo at nakita niya na nga si Yelin. Sabay tinitigan ito ng masama. Tinitigan din siya ni Yelin at nagkatitigan silang dalawa. Nag-smile si Yelin sa kanya at nag-smile din si Chufa sa kanya. Nagselos naman si Yanmo sa smiling ng dalawa. Hindi niya daw akalain may isa pa palang halimaw bukod kay Chufa. Sa malayo naman tanaw na tanaw ang dalawang dakilang dragon. Nagmamaritisan. Tinanong ni dakilang Hayran si dakilang Baimi kung maganda raw si Chufa para sa kanilang dalawang dragon. Ni Mang Kanor gumawa na daw ng sariling listahan si dakilang Baimi at nakasulat dito ang pangalan ni Chufa. At magsisimula na nga ang bunota ng balota. Tinanong naman ni matandang referee ang Demon Seeming Sekto kung bakit siyam lang ang mag-aaral nito na sasabak sa laban. Sinagot naman siya ni Malupitong yang hindi na daw nila kailangan gamitan ng buong lakas dahil sigurado naman daw sila mananalo sa laban. Nagalit naman ang mga babae ng Mystical Heaven Sekto dahil masyado daw mayabang si Malupitong yang maliit nito ang mga kababaihan. Sinabi naman sa kanya ng matandang referee isa sa laban nila ay isusuko at bawas puntos na ito sa kanilang sekto at ang Beastaming Sekto daw ay wala na, kaya diritsong nanalo ang Mystical Heaven Sekto sa laban ng dalawa. Kaya pareho na daw puntos nila 20. Lahat nagyabang na naman si Malupitong yang naayos lang daw yon. Hahayaan daw nilang makakuha ng libreng puntos ang kalaban nila dahil babawiin din naman nila yon. 18 puntos sa kanila tapos yung 2 libreng puntos sa kalaban. Kaya wala rin daw itong pinagkaiba kahit may libre pa daw silang puntos. Hindi na nakasagot si matandang yon sa pagyayabang ni Malupitong yang. Sinabi naman ni matandang referee dahil sobrang yabang at napakaangas ni Malupitong yang mauna na daw silang bumonot ng balota. Napasabi naman si matandang yon na maipag-asa daw silang manalo laban sa Demon Seeming Sekto. Ipapaalam niya daw kung pwedeng gawing 4 laban sa 4 ang magiging laban para daw magamit ng mga babae ang malupitong pormahan nila. Ang kailangan lang easy nilang pagtuunan ng pansin ay si Losi dahil ang 3 kasama nito ay mga nagpapabuhat lang sa kanya. Sumang-ayon naman ang mga babae sa plano ni matandang yon. Samantala si Malupitong yang ay sinisermonan ang 3 pabigat sa laban na sinatae Kuigang na gorilla at UR na batang blondie, dahil ang makakaharap nila ay ang pinakamalakas na mandirigma ng kalaban, kaya hindi sigurado ang pagkapanalo nila dito.
Kasama sa apat na kalaban nila ay ang Jade Sword Fairy na si Rohoa, siya rin ang namumuno sa Mystical Heaven Secto, 4 espada, nasa siyam na gradong Radiant Stage daw ito. Pagkatapos tinanong nito si Kuei Gang kung kaya niya itong palagan, sumagot naman ang bata na walang problema daw ito sa kanya dahil punong-puno naman siya ng matataas na gradong gamit panglaban. Sinabi naman sa kanya ni malupitong yang ano daw akala nito sa kalaban niya mahirap na walang gamit, si Rohoa daw ay may 7 gradong espada na spiritual na sandata, kaya sa bandang huli daw ang mananaig sa kanila ay kung sino mas malakas. Sumabat naman sa maritisan nila si Chufa, okay lang daw ang lahat dahil may 6 pa daw silang ethereal stage na kalahok, kailangan lang nilang manalo ng 6 na beses at kahit matalo daw ang 3 pabigat ay pareho lang din ang resulta. Sabay sinunood naman ang mungkahi niya ng 3 atabs. Pinaparinggan naman siya ni malupitong yang na may nagsasalita daw ng siguradong pagkapanalo na isang malakas diyan. Ayaw naman nitong lumaban. Sa isip na Chufa ay wala siyang magagawa, hindi niya pwede sabihin ang totoong dahilan bakit ayaw niyang lumaban dahil kapag minaritis niya ito ang 2 dakilang dragon ay wawasakin sila nito. At dito nagtatapos ang Kabanata 672. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Chufa.